Kasunod ng ammonia leak kahapon, hindi pa rin pinapapasok ang ilang empleyado sa isang ice plant sa Taguig City. Inaalam na rin kung may paglabag ang planta sa pagsingaw ng ammonia. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ikinagulat ng mga residente ng Taguig nang umalingasawang matapang na amoy mula sa isang planta ng yelo kahapon. Kwento ng ilang mga residente, gumuguhit sa lalamunan ang tila asidong amoy. Si Christopher at Christian nga hanggang ngayon natatakot pa rin pumasok sa trabaho sa loob ng planta dahil sumasakit ang lalamunan sa sangsang ng amoy. Ang bigat na sa pakaramdam yung hangin galing sa likod. Kasi yung simoy ng daloy na hangin palabas. Tapos yung sa aming pwesto, yun, naamoy na namin, nag-evacuate na po sila. Parang ma'am, parang LPG na mas matindi pa sa LPG. Ammonia nga raw po yun. Bali, sobrang baho po talaga. Talagang lahat po ng nasa paligid, apektado. Pati po yung store namin kasi di kami nakapag-operate kahapon. Di pa namin alam kung kailan kami magre-resume kasi hanggang ngayon wala pang abiso. Under investigation pa daw po. Ayon sa Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng Taguig, ammonia leak ang pinanggalingan ng masangsang na amoy. 10 residente ang isinugod sa ospital dahil sa hirap huminga. Kinansela ang pasok sa mga eskwelahan at pinalikas ang mga residente. Pero ngayong araw, normal na ang sitwasyon at may pasok na ulit ang mga estudyante. Pero hanggang kaninang tanghali, hindi pa rin nagpapapasok sa loob ng planta. Dino-double check ng personnel po natin sa ngayon lang, yung area. May mga residue pa ng ammonia doon. So actually, hindi pa sila makapag-operate. Hindi pa sila mag-operate yung establishment. Yung plant, kasi hindi muna natin papayagan mag-operate sa ngayon. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection kung may nilabag din ba ang planta sa nangyaring ammonia leak. Samantala, nagbangayan na naman ang Makati at Taguig kaugnay ng paglipat ng 10 barangay sa Taguig na dating nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Makati. Sa isang pahayag, sinabi kasi ng Makati na tinanggihan umano ng LGU ng Taguig ang panukala nilang MOA na maglilipat ng 8 barangay health centers sa ospital ng Makati sa Taguig. Pero agad naman itong sinalag ng Taguig at sinabing hindi totoo ang sinabi ng Makati. Sa MOA niya, binigyan din na naman ng Makati na sila pa rin ang nagmamay-ari ng lupa na nakakasakop ng ospital at mga health centers. Taliwas na naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabi rin ng Taguig na hindi umano sinsero ang alok ng Makati dahil hindi ito umayon sa apela ng Department of Health na isantabi ang issue ng teritoryo para unahin ang mga pasyente ng mga ospital. Luisa Erispe para sa Bayan.